Pinrotesta ng ilang grupo ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa mga party list group na nagpetisyong mapasama pa rin sa election 2013 kahit pa nauna nang na-disqualify ng COMELEC. Ipinaubaya kasi ng Korte sa COMELEC ang pinal na desisyon sa issue. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Pinalampag ng ilang militanteng grupo ang COMELEC kanina. Pinoprotesta nila ang desisyon ng Korte Suprema na pumapayag na makalahok sa party list election ang mga di naman daw marginalized. Kasama rin sa protesta nila ang umano'y panggigipit ng COMELEC sa mga tunay raw na progresibong party list tulad nila. Kasama sa nagprotesta ang kabataan at piston na nahaharap ngayon sa election offense dahil sa illegal campaign materials. Nitong Biyernes, inilabas ng Korte Suprema ang desisyong ibalik sa COMELEC ang pagdedesisyon sa kaso ng 54 na party list na dinisqualify na ng komisyon pero umapela sa Korte Suprema. Sa 13 mahistrado ng Korte Suprema, 7 ang ganito ang desisyon, 6 naman ang tutol. Nasa desisyon din ng Korte Suprema na wala itong nakitang grave abuse of discretion sa panig ng COMELEC nang dinisqualify nito ang mga naturang party list. The rulings in the previous party list cases have essentially been abandoned. In this recent ruling, basically gave us new guidelines that we will now have to use to revisit all of our decisions. Sa 54 na party list group na ito, 41 grupo ang nakalista pa sa official ballot dahil sa nakuha nilang status quo ante order with mandatory injunction sa Korte Suprema. Ang 13 naman ang may status quo ante order pero wala namang mandatory injunction, kaya wala na sila sa official ballot. Mga bagong party list group ang 13 di na makakalahok sa eleksyon sa darating na Mayo, kaya para payagang lumahok sa iba pang eleksyon, kailangan nilang patunayan na galing talaga sila sa isang marginalized sector o yung halos walang kinatawan sa pamahalaan. Kung bibilangin nyo isa-isa yon, aabot lang kayo hanggang sa 123 party list names. Pero yung number sa tabi ng pangalan, aabot hanggang 136. Kasi 136 yung binola natin. Pati yung 13 na assignan ng number sa balota. Alam mga under the decision, ang reading ko, initial reading is that yung 41 na yun, mukhang papayagan na eh. Pinatitignan lang sa amin kung meron doon hindi papasok doon sa 6 na guidelines, tanggalin namin yun. Magsasagawa ang COMELEC ng mga pagdinig sa sandaling magkakorum na sila. Ayon kay Brillantes, baka raw sa April 16 na ito. Abala kasi ngayon ang mga commissioner sa pangangasiwa ng training ng mga magiging Board of Election Inspectors sa iba't ibang bansa para sa overseas absentee voting na magsisimula na sa April 13. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.